Minsan sa trabaho, ang inaasahan mo lang ay sweldo, peace of mind, at konting tahimik na gabi. Pero paano kung sa gitna ng routine mo, may isang taong bigla na lang uupo sa tabi mo at unti-unti kang bubuksan, hindi bilang kaibigan lang, kundi bilang ikaw. Ito ang kwento ni Jomar, isang simpleng BPO agent na hindi na umaasa sa kung anong kilig o kakaibang koneksyon sa opisina. Pero nang dumating si Ricky, ang bagong hire sa kabilang cubicle, na bago ang ihip ng hangin. Mabait, presentable at mukhang straight, pero bakit may kung anong kakaiba sa kilos niya? Bakit sa bawat simpleng chat, bawat yakag ng milk tea at bawat titig sa break time, parang may ibang sinasabi? Kaibigan lang ba siya o may mas malalim pang ibig sabihin ang presensya niya sa bawat overtime? Ito ang The Boy Next Cubicle, isang kwento ng tanong, pagdududa at ang unti-unting paglalapit ng dalawang pusong magkasama lang sa opisina pero malayo sa kasiguraduhan. Ako nga pala si Jomar, 26 na taong gulang. Nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Ortigas. Night shift ako. Tahimik lang ako sa opisina. Hindi ako pala barkada. Pero hindi rin ako discreet. Aminado akong halata akong bakla. Hindi ko na rin tinatago kasi. Para saan pa? Basta ginagawa ko lang trabaho ko. Tapos uwi na. Wala naman akong ibang inaasahan sa trabaho kundi sweldo at peace of mind. Pero lahat nagbago nang dumating si Ricky. New hire siya at ako ang na-assign na magbantay sa kanya for a week habang nag-a-adjust pa sa system. Sabi ng TL namin, Jomar, ikaw na muna bahala sa newbie, ha? Naparol eyes na lang ako sa loob-loob ko pero sabi ko, sige po. Una ko siyang nakita sa pantry. Payat, moreno, clean cut, may height. Naka-plain black shirt lang at slacks, pero presentable. Hindi ko siya type, I swear. Hindi ako mahilig sa boy next door na straight ang vibes, pero habang lumilipas ang gabi, napapansin ko na may something sa kanya. Mabait siya, magalang, pero di rin siya stiff. Yung tipo ng lalaki na chill lang pero comfortable sa paligid ng bakla, ng katulad ko. Sir Jomar, okay lang bang dito ako tumabi? Tanong niya nung una naming shift. Wag mo na akong i-Sir Jomar lang, hello. Sabi ko habang naka-smirk. Napangiti siya. Okay po. Ay, Jomar pala. Sa loob ng ilang araw, naging sanay na siya sa system. Pero kahit tapos na yung training niya, palagi pa rin siyang dumidikit sa akin. Minsan, siya pa ang unang nagyayaya. Jomar, labas tayo mamaya. Treat kita milk tea. Pasasalamat ko sa tulong mo. Sino ba naman ako para tumanggi? Akala ko friendly lang siya. May mga ganun naman talagang lalaki. Yung chill at comfortable makipag-close sa amin. Pero may mga kilos siya na hindi mo maitatanggi. Yung paghawak niya minsan sa balikat ko. Yung pagka-soft ng boses niya pag kami lang ang magkausap. At yung minsan na nahuli ko siyang nakitingin habang nagkakape ako. Alam kong straight siya. May nabanggit siyang ex-girlfriend, taga Cavite raw. Pero bakit parang may kung anong binubulong yung pakikitungo niya? At ang tanong na mas ayaw kong sagutin, bakit parang ako na yung naghahanap sa kanya kahit hindi ko naman siya type sa simula? Hindi ko alam kung ako lang yung nag-iisip ng kung ano-ano o kung sadyang may kakaiba lang talaga kay Ricky. Sa opisina, pareho pa rin kami ng shift. Hindi ko na siya tinuturuan technically, pero parang ako pa rin ang sinusundan niya. Minsan siya pa yung unang nag-chat sa Teams. Ricky, Jomar, sabay ba tayo mag-break mamaya? Gutom na ako, haha. Jomar, sige. San mo gusto? Ricky, kahit san basta may rice. Gusto ko may kasabay kumain eh. Napapangiti na lang ako minsan. Hindi ako nagpapahalata.
Pero sa totoo lang, inaabangan ko na yung messages niyang ganun. Lalo na kapag gabi at medyo tahimik ang shift. Tapos bigla siyang lalapit sa station ko para magtanong ng sobrang basic na bagay. Jomar, saan nga ulit nakikita yung system logs? Alam mo na yan, Ricky. Nakita mo na yan kahapon pa. Oo nga pala. Nakalimutan ko lang. Para lang makausap kita. Sabay ngiti. Pucha, ewan ko kuya, pero may tama yung ngiting yon. Nagka-chance kaming mag-overtime isang gabi. Critical daw yung SLA ng client. So lahat ng agents sa team, pinakiusapan na mag-extend. Sabi ko, sige, 2 oras lang ha. Wala naman akong lakad. Wala rin akong uuwian, kundi kwarto kong mag-isa. Paglabas ng 8:00 ng umaga, sabay kaming naglakad palabas. Sa may tapat ng convenience store, tumigil kami para bumili ng kape. Doon siya biglang nagkwento. Alam mo, Jomar, sa totoo lang, hindi ako sanay sa office na ganito. Dati kasi, parang laging may judgment pag may kausap kang bakla. Napatingin ako sa kanya. Dito, ewan ko, parang mas totoo ka kasi kesa sa iba. Kaya siguro comfortable ako sa'yo. Yung sagot niyang yun, kahit hindi naman romantic, iba yung dating. Parang gusto ko siyang yakapin. Pero syempre hindi pwede. Lalaki siya. Straight siya. At ako, sanay nang wag umasa. Pero kuya, bakit parang siya pa yung mas naglalapit? Bakit minsan parang mas siya pa yung may gustong patunayan? O baka naman marupok lang talaga ako? Mula nung nag-overtime kami, mas naging madalas na ang pag-uusap namin ni Ricky. Hindi na lang sa chat o sa break time, pati pagkatapos ng shift, nauuwi kami sa labas para kumain o tumambay lang. Minsan, naglalakad-lakad lang kami sa may Emerald Avenue habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Simpleng bonding, pero para sa akin, malaki na yon. Hanggang sa dumating ang isang linggo na parang bigla siyang nagbago. Hindi siya nagparamdam. As in, wala yung usual chat sa gabi. Wala rin sa break time. Akala ko absent, pero nung dumaan ako sa pantry, nandoon siya. Kasama si Rose, yung isa sa mga agents sa kabilang team. Tumatawa. Close sila. Masayang masaya. Dumaan ako sa harap nila. Nag-hi lang ako. Tumango lang siya. Walang usual na smile. Walang, Jomar, sabay tayo mamaya. Wala. Deadma. Pagbalik ko sa station ko, hindi ko na napigilan. Napachat ako. Jomar, uy, sabay ba tayo break mamaya? Walang reply. Ilang oras ang lumipas, dumating ang lunch break. Akala ko sabay kami, pero sumabay siya kay Rose. Nakita ko pa silang naglalakad papunta sa labas. At tangina kuya, hindi ko maintindihan sarili ko. Naiinis ako. Pero may tanong din sa isip ko. Bakit nga ba ako affected? Wala naman talaga sa amin. Wala siyang sinabing may gusto siya. Wala kaming label. Wala na ngang kasiguraduhan kung friendly lang ba siya o may something na talaga. Pagbalik niya sa floor, dumaan siya sa likod ko. Walang sabi-sabi. Pero maya-maya, may nag-pop na chat. Ricky, sorry sabay na kami ni Rose kanina. Biglaan lang. Wala akong sinagot. Gusto ko sanang magpaka-plastic at sabihing, okay lang, pero hindi ko na rin kinaya. Tahimik ako buong shift. Pag-uwi ko, naglakad ako mag-isa. Wala siya. Hindi niya ako sinamahan. At habang nakaupo ako sa bus papuntang Pasig, tinatanong ko sarili ko, bakit ako nasasaktan? At bakit siya ang iniisip ko pa rin? Hindi ko talaga in-expect na may ganong effect sa akin yung mga pangyayari noong mga araw na yon. Hindi ko naman intention na maging close kami ni Ricky, pero kung tutuusin, hindi rin siya ganoon kasimple na maging kaibigan lang. Isang gabi, nagkita kami sa pantry habang naghahanap ng kape. Tahimik lang ako. Medyo nagdadalawang isip pa kung lalapit ba ako o hindi.
Pero nung nakita kong naghahanap siya ng sarili niyang tubig, naisip kong, bakit hindi? Ano yun? Malamig na malamig ang aura mo ah. Biro ko. Tumingin siya sa akin. May halong ngiti. Pero seryoso pa rin ang eyes niya. Sorry kung medyo nainis ako sa'yo. Ang sabi niya. Napailing ako. Eh bakit? Alam mo, baka hindi mo napapansin pero medyo halataan na nga akong bakla dito. At parang natatakot ako na baka mapahiya o masiraan ako sa mga tao dito. Kaya, yun, minsan umiwas ako kasi ayokong yung tingin nila sa akin iba. Hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Pero ang totoo, ang huling gusto ko ay iwanan siya sa ganoong estado. Ricky, hindi mo kailangang mag-iba para sa iba. Dito, okay ka na yan. Hindi mo kailangang itago kung sino ka talaga. Tumingin siya ng matagal. Parang nawala ang kaba sa mga mata niya. Napalapit siya ng konti. Salamat, Jomar. Sa totoo lang, ikaw yung pinaka-comfort ko dito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko ng umiti. Pareho tayo dyan, sabi ko. Hindi naman kami nagkulitan o nagjoke. Tahimik lang, pero sa tahimik na, yun, ramdam ko na may unti-unting paglapit. Hindi ko pa alam kung ano talaga yun pero gusto kong malaman. Simula nung nagkausap kami ni Ricky sa pantry, parang may bago na akong nararamdaman pagkasama ko siya. Hindi na lang yung normal na pakikipagkaibigan. Pero hindi rin yung sobrang lakas na kilig. Parang nasa gitna lang. Mas madalas na kaming mag-usap pagkatapos ng shift, minsan sa labas, minsan naman sa chat lang. Nakakatuwa dahil kahit pareho kaming busy sa trabaho, nagagawa pa rin naming maglaan ng oras para magkwentuhan. May mga gabi na nagtutulungan kami sa trabaho, lalo na kapag mahirap ang cases namin sa calls. Parang kahit pagod, naiiwan ang saya sa mga ganong moment. Isang gabi, habang nagkakape kami sa pantry, nakatingin ako sa kanya nang makita niyang nakangiti ako. Tara, kain tayo mamaya. Biglang sabi niya. Napailing ako. San? Wala pa akong plan, pero gusto ko lang kasama ka, sagot niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang nawala lahat ng pag-aalinlangan ko. Sabi ko, sige, game ako. Habang lumilipas ang gabi, ramdam ko na unti-unti nang nagiging mas malapit kami ni Ricky. Hindi pa man namin sinasabi pero parang yung mga simpleng sandaling yon ang pinakamahalaga. Hindi ko in-expect na sa sobrang lapit namin ni Ricky, may mga sandali pala na naguguluhan din kami. May isang gabi na nag-date kami pagkatapos ng shift. Hindi kami formal na date, pero para sa akin, espesyal na yon. Kumain kami sa isang tahimik na kainan sa may Ortigas. Kwentuhan lang, tawanan, mga simpleng moments. Pero habang nag-uusap, biglang napansin kong may ibang tao siyang tinatext. Medyo naiinis ako kahit papaano, pero pilit ko itong itinatago sa sarili. Ricky, sino yung ka-text mo? Tanong ko sa isang pagkakataon. Napatingin siya sa akin, parang nagdadalawang isip. Wala naman, trabaho lang. Pero hindi siya tumingin ng diretso sa akin. Ramdam ko na may tinatago siya. Nagpatuloy kami sa dinner pero parang malamig ang atmosphere. Pagkatapos ng gabi, umiiwas na siya sa akin. Hindi na siya ganoon kabilis mag-reply sa chat. At kapag nagkikita kami sa opisina, hindi siya kasing open ng dati. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nagsimula akong magduda sa sarili ko, sa relasyon namin. Bakit parang ako lang ang may nararamdaman? Bakit parang may distansya na sa pagitan namin? Hindi ko pa rin alam ang sagot, kuya. Pero alam ko lang, ang sakit kapag yung taong inaasahan mo, parang unti-unting nawawala. Hindi ko na talaga matiis yung laging pag-iwas ni Ricky sa akin.
Kaya isang araw, pagkatapos ng shift, kinausap ko siya sa hallway ng opisina. "Ricky, anong nangyayari sa atin?" Tanong ko ng diretso. Tumingin siya sa akin, nagtagal ang titig niya bago sumagot. "Jomar, hindi ko sinasadya na maging ganito," ang sabi niya. "Alam kong naging close tayo pero may mga bagay akong kailangang ayusin sa sarili ko. Hindi pa ako ready sa kung anong meron tayo." Naipit sa lalamunan ko yung mga salita niya. Parang tinamaan ako ng matindi. "Ano ba yun? Ano ba talaga tayo?" Ang tanong ko, halatang nasasaktan. "Hindi ko pa alam," sagot niya. Halos bumulong. Napahawak ako sa railing ng koridor para hindi mahulog. "Pero hindi mo pwedeng ganito, Ricky. Hindi pwedeng parang nilalaro mo lang ang nararamdaman ko." Tahimik siya. Parang ang bigat ng mundo sa mga balikat niya. "Alam ko," sabi niya. "Pasensya na, Jomar. Ayoko lang na masaktan ka. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko pa. Ang gusto ko lang ay malaman kung may pag-asa ba o wala. Hindi pa tayo tapos, kuya. Pero ang hirap kapag ang taong gusto mong maging kasama, nagdadalawang isip pa rin." Matapos yung usapan namin ni Ricky, naging tahimik kami ng konti. Pareho kaming nag-isip kung ano ang gusto talaga namin. Hindi naman kami tuluyang nagkahiwalay, pero nagkaroon kami ng space para maayos ang sarili namin. Sabi ni Ricky, kailangan niyang maging honest sa sarili niya bago kami magpatuloy. At respeto ko yun. Alam mo, kuya, kahit na medyo masakit ang lahat, thankful ako na may pagkakataon akong makilala siya. Na kahit paano, na-experience ko yung feeling na may taong mahalaga sa akin sa trabaho. Hindi lang basta ka-opisina, kundi isang tao na nagpa-smile sa akin sa mga gabi ng trabaho. Hindi ko alam kung ano ang bukas para sa amin ni Ricky. Pero ang sigurado ko, natutunan kong maging totoo sa sarili ko kahit mahirap. At yun lang ang pwede kong sabihin ngayon. Salamat sa mga araw na kasama ko siya kahit sandali lang. Alam mo, habang pinakikinggan ko ang kwento ni Jomar, hindi ko maiwasang mapaisip. Gaano karaming ganitong klaseng relasyon ang nagsisimula sa mga break time, sa shared workspace, o sa simpleng, "Tara, milk tea tayo." Sa mundong puno ng deadlines, metrics, at overtime, minsan, ang tanging pahinga ng puso mo ay yung taong biglang umuupo sa tabi mo at dahan-dahang binubuksan ang isang parte ng sarili mong matagal mo nang tinatakpan. Pero mahirap, di ba? Lalo na kung walang kasiguraduhan. Lalo na kung sa bawat titig at ngiti, may tanong kang hindi masagot. Ako lang ba to? O tayong dalawa na? Si Ricky, straight ba talaga siya? Curious lang? O baka naman, takot lang ding umamin tulad ni Jomar? Wala pa tayong sagot dyan, mga bes. Pero ang tanong ko sa inyo, kung kayo si Jomar, magpapatuloy pa ba kayo? O iiwas na habang kaya pa? Kung nakarelate ka, o kung may sarili kang boy next cubicle na hindi mo magets kung flirty o friendly lang, i-comment mo naman sa baba. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong punong-puno ng bakit siya, baka ako lang to, at mga damdaming bawal ipakita sa open floor ng opisina, click mo na ang subscribe. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to sa mga kaibigan mong mahilig din sa slow burn at office romance na hindi sigurado pero ramdam mo. Ako po si Kuya Will at laging handang makinig sa mga kwento mong hindi mo masabi kahit sa sarili mo. Hanggang sa susunod na overtime o baka sa susunod na confession.